Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Pananalig sa Diyos, o faith in God. Sa gitna ng mga pagsubok, at hamon ng buhay, ano nga ba ang ating matibay na pundasyon? Para sa marami, ang sagot, ay ang pananalig sa Diyos. Hindi ito basta isang paniniwala lamang, ito ay isang malalim na ugnayan, isang gabay sa gitna ng kadiliman, at isang bukas na lakas at pag-asa. Isa sa pinakamahalagang aralin, na dapat nating matutunan, ang paglinang ng pananalig sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alala sa Kanya, sa mga panahon ng kagipitan, kundi sa pagbuo ng isang malalim, at personal na relasyon, sa Kanyang banal na presensya. Ang dalawang mukha ng pananampalataya, paniniwala sa Diyos, at paniniwala sa sarili. Ang salitang pananampalataya, ay may malawak at malalim na kahulugan, na umaabot sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Madalas nating iniuugnay ito sa relihiyon, sa paniniwala sa isang Diyos, o isang mas mataas na kapangyarihan. Ngunit, ang pananampalataya, ay higit pa sa simpleng pagsunod sa doktrina o ritual. May isa pang mahalagang aspeto ito, ang paniniwala sa sarili at sa kapwa. Una, ang pananampalataya, bilang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, o isang partikular na relihiyon. Ito ang karaniwang kahulugan na naiisip natin. Para sa mga mananampalataya, ito ang pundasyon ng kanilang buhay, ang gabay sa kanilang mga desisyon, at ang pinagmumulan ng kanilang pag-asa at lakas. Ito ang paniniwala sa isang plano, isang layunin, at isang buhay, na higit pa sa ating mortal na pag-iral. Ang pananampalatayang ito, ay nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa buhay, nag-aalok ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at nagbibigay ng pag-asa, sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ito ay ang pagkakaroon ng espiritual na ugnayan, sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating mapagtanto, na hindi tayo nag-iisa sa ating mga paglalakbay. Mayroong mas mataas na kapangyarihan, na nagmamasid sa atin, at nagbibigay gabay. Ito ay isang paraan, upang magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay, kahit pa ang lahat ay hindi umaayon sa ating mga plano. Ayon sa Hebrews Kabanata 11, Berso 1-3, ang pananampalataya, ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon, dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan, ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa, mula sa mga hindi nakikita. Ayon naman kay C.S. Lewis, ang pananampalataya, ay makatwirang debosyon, hindi ito pagsunod ng walang pag-iisip. Ito ay sining ng paghawak sa mga bagay, na minsang tinanggap ng iyong isipan, sa kabila ng pagbabago ng iyong kalooban, at kalagayan. Dahil magbabago ang kalooban, anuman ang pananaw ng iyong dahilan o isipan. Pangalawa, ang pananampalataya, bilang paniniwala sa sarili, o sa sariling kakayahan at sa kapwa. Ito ang pananampalataya sa ating potensyal, sa ating kakayahang harapin ang mga hamon, at sa ating kakayahang magtagumpay. Ito rin ang pagtitiwala sa ating kapwa, sa kanilang kabutihan, at sa kanilang kakayahang tumulong. Ang pananampalatayang ito, ay nagbibigay lakas sa atin, upang magsikap, upang magpatuloy, at upang magtagumpay sa ating mga layunin. Ito ang nagtutulak sa atin, upang magtiwala sa ating mga kakayahan, at upang makipagtulungan sa ating kapwa, upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang pananampalataya, ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi pati na rin sa pagtitiwala sa sarili, at sa mga kapwa natin. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa sarili, mas nagiging determinado tayo, na harapin ang mga hamon at magtagumpay.
Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapwa, nagkakaroon tayo ng mas magandang ugnayan at samahan. Ang pagtulong, pagmamahalan, at pag-unawa sa isa't isa, ay bahagi ng pananampalatayang ito. Ano man ang iyong kahulugan ng pananampalataya, ito ay isang mahalagang bagay, na nagpapatibay sa atin, sa pagharap ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Ang pananampalataya, ay parang pagtalon mula sa mataas na bangin. Hindi mo nakikita kung saan ka babagsak, pero alam mong may lupa na nag-aantay sa iyo. Sa huli, ang dalawang aspeto ng pananampalataya, ang paniniwala sa Diyos, at ang paniniwala sa sarili at sa kapwa, ay magkakaugnay at nagtutulungan. Ang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, ay maaaring magbigay ng inspirasyon at lakas, upang maniwala sa sarili at sa kapwa, habang ang paniniwala sa sarili at sa kapwa, ay maaaring magpalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang parehong uri ng pananampalataya, ay mahalaga sa pagbuo ng isang masaya, makabuluhan, at matagumpay na buhay. Ang halaga ng pananampalataya, isang gabay sa mas masayang buhay. Ang pananampalataya, saan man ito nagmumula, sa Diyos, sa sarili, o sa kapwa, ay isang mahalagang elemento, sa pagbuo ng isang masaya, at makabuluhang buhay. Higit pa sa isang simpleng paniniwala, ito ay isang makapangyarihang puwersa, na may kakayahang hubugin ang ating pag-iisip, damdamin, at pagkilos. Ang pananampalataya, ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay, na nagbibigay kahulugan, at nagbibigay lakas sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, at mahihirap na oras, ang pananampalataya, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at inspirasyon. Minsan, ito na lang ang kailangan nating gamitin, upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng pananampalataya. Pinapalakas nito ang ating pag-iisip. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang pananampalataya, ay nagsisilbing isang matibay na pundasyon. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan, upang harapin ang mga kahirapan, at upang manatili sa tamang landas. Ang pag-alam na mayroong isang bagay na mas malaki sa atin, isang bagay na nagbibigay ng gabay at suporta, ay nagbibigay sa atin ng panatag na loob, at kapayapaan ng isipan. Ito ay parang isang proteksyon, laban sa negatibong mga saloobin at emosyon. Ito ay gumigising ng ating espiritualidad. Ang pananampalataya, ay nagbubukas ng daan, tungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, at sa ating lugar sa mundo. Ito ay nag-uudyok sa atin na magnilay-nilay, na magmuni-muni, at makipag-ugnayan sa isang bagay, na mas malaki sa ating sarili. Sa pamamagitan nito, natutuklasan natin ang ating mga tunay na halaga, ang ating mga layunin sa buhay, at ang ating koneksyon sa iba. Ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagiging kabilang, at pagiging konektado sa isang mas malaking komunidad. Ang pananampalataya, ay nagbibigay ng layunin, at direksyon sa buhay. Sa isang mundo na puno ng kawalan at katiyakan, ang pananampalataya, ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng layunin at direksyon. Ito ang nagtuturo sa atin ng mga halaga, na dapat nating sundin, ang mga prinsipyo, na dapat nating panghawakan, at ang mga layunin, na dapat nating hangarin. Sa pamamagitan nito, nabibigyan tayo ng inspirasyon, upang mabuhay ng isang buhay, na may kahulugan at layunin. Ang pananampalataya, ang nag-uudyok sa atin, na subukang abutin ang ating mga layunin sa buhay, at makamit ang ating mga pangarap. Napakaraming kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, at gaano man kaganda ang ating mga plano, maraming bagay ang maaaring magbago, o makasira dito. Inaalis ng pananampalataya ang pagdududa, at ang paniniwala na ang mga plano ay mabibigo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malaking pananampalataya, higit tayong nahihikayat na sumubok ng mga bagong bagay, at kahit na may mga hadlang, alam nating malalampasan natin ang mga ito, at magiging maayos ang lahat. Ang pananampalataya, ay nagpapababa ng pagiging negatibo. Ang pananampalataya, ay nagbibigay ng isang positibong pananaw sa buhay.
Sa halip na mag-focus sa mga negatibong aspeto ng buhay, tinutulungan tayo nitong makita ang mga oportunidad, at ang mga magagandang bagay, na nasa paligid natin. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, upang harapin ang mga hamon, at upang manatili sa isang positibong pag-iisip. Sa pamamagitan nito, mas nagiging masaya at kontento tayo sa buhay. Ang pananampalataya ay tumutulong sa isang tao na tumayo ng matatag sa panahon ng problema, dahil naniniwala siya na anuman ang kinakaharap ngayon ay isang unos lamang nalilipas din, at magkakaroon ng liwanag pagkatapos. Ang isang taong may maliit na pananampalataya ay maaaring sumuko kapag nahaharap sa mapanghamong panahon na humahantong sa stress at pagkabalisa. Maaari itong humantong sa pagkakaroon ng negatibong pananaw, dahil pakiramdam nila ay wala silang kontrol sa kanilang buhay, at maaaring mahirapan silang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa isang bagay na hindi nila nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawi ang mga alalahanin sa ating isipan, at makatutulong sa atin na tingnan ng mas positibo ang buhay. Dahil kahit gaano tayo kahusay at kagaling, hindi natin kontrol ang maraming bagay sa ating paligid. Ang pananampalataya ay ang paniniwala na magiging maayos ang mga bagay, sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, para malampasan ang isang problema, gamit ang lahat ng iyong kakayahan, kaalaman, at mapagkukunan, at nakahingi na ng tulong mula sa lahat ng iyong kakilala, subalit bigo pa rin, ang pananampalataya, ang natitirang bagay na makapagbibigay sa iyo ng pag-asa, na magiging maayos pa rin ang lahat. Nangangailangan ito ng paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos, na tutulong sa iyo na malutas ang iyong mga problema. Sa kabuuan, ang pananampalataya ay isang mahalagang sangkap sa isang masaya at makabuluhang buhay. Ito ay isang mapagkukunan ng lakas, pag-asa, at gabay, na nagpapalakas sa ating pag-iisip, nagpapalalim ng ating espiritualidad, nagbibigay ng layunin at direksyon, at nagpapababa ng pagiging negatibo. Sa pamamagitan ng paglinang ng ating pananampalataya, nabubuhay tayo sa isang buhay na puno ng kahulugan, layunin at kaligayahan. Pananampalataya sa gitna ng hamon, mga praktikal na paraan upang manatili. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. Ngunit sa gitna ng mga ito, ang pananampalataya ay nagsisilbing isang matibay na pundasyon at isang gabay tungo sa pag-asa at kaligtasan. Hindi ito basta isang paniniwala lamang, ito ay isang aktibong pagkilos, isang paraan ng pamumuhay na nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga pagsubok na may katatagan at pananaw. Narito ang ilang praktikal na paraan upang mailapat ang ating pananampalataya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Manalangin. Ang panalangin ay isang direktang komunikasyon sa Diyos, isang pagkakataon upang ibahagi ang ating mga alalahanin, mga pag-asa, at mga pasasalamat. Ito ay hindi lamang isang paraan ng paghingi ng tulong, kundi isang paraan din ng pagpapahayag ng ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Maaaring gawin ito sa anumang oras at sa anumang lugar, sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay, o sa malakas na pagpapahayag. Panatilihing bukas ang pakikipag-usap sa Diyos, at ipagkaloob sa Kanya, ang anumang mabigat na pinagdaraanan. Humingi ng tulong sa Diyos. Ihinga sa Kanya ang mga bagay na bumabagabag sa iyong kalooban, dahil nagtitiwala ka, na naririnig Niya ang lahat ng iyong mga hinaing. Ipanalangin na patatagin ang iyong pananampalataya, at liwanagan ang iyong isip, upang makapag-isip ng mabuting solusyon sa mga suliraning kinakaharap. Basahin, isaulo, at pagnilayan ang banal na kasulatan, ng relihiyong pinaniniwalaan. Ang banal na kasulatan, ay naglalaman ng mga aral, kwento, at mga gabay, na maaaring magbigay ng inspirasyon, pag-asa, at lakas sa panahon ng mga pagsubok. Ang pagbabasa, pagsasaulo, at pagninilay nito, ay nagpapahintulot sa atin, na mas maunawaan ang mga prinsipyo ng ating pananampalataya, at upang mailapit ang mga ito, sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanapin ang katotohanan sa banal na kasulatan, dahil ito ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos.
Palakasin ang pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa halip na hayaan ang mga kalagayan, at problema ng mundong ito, na nakawin ang iyong focus at kapayapaan. Ang salita ng Diyos, ay nagbibigay liwanag sa madilim na sanlibutang tumutulong sa atin, na makita ang mga bagay ng mas malinaw. Maging mapagpasalamat, sa gitna ng mga pagsubok, madaling makalimutan ang mga biyaya at magandang bagay, na mayroon tayo. Ang pagiging mapagpasalamat, ay isang paraan ng pagkilala sa mga positibong aspeto ng ating buhay, at ng pagpapahalaga sa mga bagay, na mayroon tayo. Ito ay nagpapalakas ng ating espiritu, at nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw, sa mga hamon na ating kinakaharap. Ang mahihirap na kalagayan, ay parang nakakaubos minsan. Ngunit isipin ang mga mabubuting meron ka sa kasalukuyan, at ang biyaya ng Diyos, na nasa lahat ng bagay. Magpasalamat sa iyong paggising, sa isang magandang araw, sa iyong pamilya, sa tawag ng kaibigan. Pagsisimba, o pagsali sa mga gawaing pangrelihiyon. Ang pagsali sa mga pagtitipon ng pananampalataya, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, na makipag-ugnayan sa ibang mga mananampalataya, upang makinig sa mga nakaka-inspire na mensahe, at upang makilahok sa mga ritual, na nagpapalakas ng ating espiritualidad. Ito ay isang paraan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya, at ng paghahanap ng suporta at komunidad. Regular na pumunta sa simbahan, para makinig sa mga aral ng Diyos, makipag-ugnayan sa iba't ibang miyembro ng simbahan, at magdasal. Ang pagsisimba, ay isang paraan, upang palalimin ang iyong pananampalataya. Pagtulong sa kapwa. Ang pagtulong sa kapwa, ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pagkilos. Ang paggawa ng mabuti sa iba, ay hindi lamang nakakatulong sa kanila, kundi nakakatulong din ito sa atin, upang makalimot sa ating mga problema, at upang makaramdam ng layunin at kagalakan. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal, at pakikiramay sa ating kapwa. Isabuhay ang pagmamahal sa kapwa, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Maaaring pagbibigay ng oras, talento, o material na bagay. Ang pagtulong sa iba, ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang mga pagsubok sa buhay, ay hindi maiiwasan, ngunit ang pananampalataya, ay nagbibigay sa atin ng lakas at gabay, upang malampasan ang mga ito. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga nabanggit na paraan, mapapanatili natin ang ating pananampalataya, at mananatili tayong matatag sa gitna ng mga hamon. Sa ating paglalakbay, ating natalakay ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos. Hindi ito basta isang aralin lamang, ito ay isang pundasyon ng isang mabuting buhay, isang gabay sa ating paglalakbay, tungo sa pagiging mabuting mamamayan at tao. Natutuhan natin, na ang pananalig ay hindi lamang paniniwala, kundi isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang pagtitiwala sa Kanyang plano para sa atin, at isang pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pananalig, ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, na harapin ang mga hamon ng buhay. Ito ang ating tanggulan, sa panahon ng kaguluhan at pagsubok. Sa pamamagitan nito, natututo tayong maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, at mahabagin. Higit sa lahat, tinuturuan tayo nitong magmahal sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan, na ang inyong pag-unawa sa kahalagahan ng pananalig sa Diyos ay lumago. Naway maging inspirasyon ito sa inyo, upang mabuhay ng may layunin, may pag-asa, at may pananampalataya. Patuloy nating linangin ang ating pananalig, sapagkat ito ang susi sa isang masagana, at makabuluhang buhay. Mabuhay tayong may pananalig, at mabuhay tayong may pag-asa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.